Sabi po, ang buhay po natin ay parang paglalakbay. Life is like a journey. Pero tayo po, mga anak kasi tayo ng Diyos, hindi lang tayo basta naglalakbay. Sabi ng Biblia, John 1:12, you are a child of God. Can we say amen to that? 2 Corinthians 6:18, you are a child of the most great high king. Ikaw ay anak ng kataas-taasang hari ng mga hari. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo basta naglalakbay, kundi naglalakbay po tayo kasama at Diyos. Kasama Panginoon. No. And the Lord has been good to us. He has been faithful to us. Dahil sa tagal-tagal po ng lakbayin natin sa mundong ito, ang dami po natin pinagdaanan. Sino po pwede magsabi na hindi siya pinabayaan ng Diyos? Sino pwede magsabi hindi kami pinabayaan ni Lord? At deserve ni Lord yung palakpak na yan. Iba po yung paglalakbay na kasama ang Diyos. Iba po ang buhay ng isang anak ng Diyos na sinasamahan ng Panginoon. Pakihawakan ngayon katabi mo, God is with you. Sinasamahan ka ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Iba po kapag nakakaranas ka ng pagod, di ba minsan nakakapagod? Sino pong aamin, minsan nakakapagod na Nakakapagod. Ito pong 2025, ang dami po nating pinagdaanan. At pwede nating sabihin na hindi tayo si Superman. Tinatamaan din tayo. Napapagod din tayo. Pero salamat sa Diyos, He is with us. Kasama natin sa lakbayang ito. At every time na napapagod tayo, nakasusumpong tayo ng kapahingahan sa Kanya. Amen. At kung minsan, tayo po ay nagkakaroon ng aberya, nagkakaroon ng problema sa ating lakbayin, nandiyan dyan na paplatan, nandiyan dyan na nagkakaroon ng problema, kakasakit. Pero ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kagalingan. He is our healer. He is our great physician. At kapag natatraffic yung blessing ni Lord, minsan may mga ine-expect tayong pagpapala. Parang na-traffic yata Parang nadidelay. Tandaan mo, delaying is not a denial. Tinuturuan po tayo ng Diyos na maghintay, patiently, manalangin, at maghintay sa Kanyang presensya. Pakitapik nga ng malakas yung katabi mo, darating din yan. Magkakatrabaho ka din. Magbo-boom din yung negosyo mo. Gagaling ka rin. Mababayaran mo rin yung mga utang na yan. Sabi mo sa Kanya, there is power in confession. It is a prayer. Sabi mo sa Kanya mga salita ng Diyos. Magkaka-baby ka rin. Bibigay din yan yung hinihingi ninyo. Amen. Amen. Hallelujah. Dito po sa tagpong ito, sa Matthew chapter 2, verse 1, verse 2, pinapakita po yung layo po ng biyahe ng mga tao na sumamba sa ating Panginoon. Sino dito medyo malayo pinanggalingan? Tignan natin kung sino mas malayo. Dito po sa Matthew chapter 2, verse 1 and 2, ang sabi dito, behold, there came wise men from, saan po sila galing? From the east to Jerusalem. Doon po sila galing sa east. Ang sabi po dyan, for we have seen His star in the east, and we come to worship the Lord. Nakita namin sa lugar namin, sa east, yung Kanyang star, at nandito kami para sumamba sa Panginoon. Ang layo po ng pinanggalingan nila, from the east. Well, nabanggit ko na po ito nakaraan. Ano ho ba ang east sa Biblia?
pag binabanggit po yung is sa banal na kasulatan, it could be Persia or Babylon. Naalala niyo po si Queen Esther, sa Persia po siya. At si Daniel naman po, nag-serve po sa Babylon. Sa modern na salita, ano po ba ang lugar na ito? Pag sinabing Persia, pakisabi po, Iran. Pakisabi po, pag Babylon, pakisabi po, Iraq. So galing pa po sila sa pwedeng Iran, pwedeng Iraq. Ang layo po ng pinanggalingan ng mga taong ito para sambahin lang po ang ating Diyos. Sambahin ang ating Panginoon. Well, tinignan po natin kung gaano ba kalayo yung kanilang biyahe. Ito po ay mga tansya-tansya lang po ito. No? Ang sabi po, kung by foot lang po sila o sasakay sa kamelyo, aabutin daw po sila ng, sabi po ng ways, kung may ways na po noon, aabutin daw po sila ng 1 to 2 years para lang maabot nila yung Jerusalem, yung Bethlehem, para makasamba sa ating Panginoon. Grabe po ito. Tayo minsan, pag nalalayuan tayo, ang layo naman ng bahay natin. Nakakatamad mag-worship ngayon. Ito po mga taong ito, bumiyahe pa po ng 1 to 2 years para marating lang nila yung place of worship. Amen. Ano pa po? Ang sabi po dito, kung gagamit sila ng horse, sasakay sa kabayo, o kaya by caravan, aabutin daw po sila ng 6 to 12 months. According daw po sa Google Map nila, kung meron po sila nung araw nun. Malayo po ito na biyahe. Naalala ko po, nung kami po ay nakatira pa po sa Maynila, ni Ate Chris, siya po ay sa Taytay Rizal, ako naman po sa Paranaque. Bumibiyahe po kami dito. 2 beses, 3 beses, weekly po, para mag-Bible study sa mga kapatiran. Medyo malayo, pero pag mahal mo ang Diyos, masaya ka sa ginagawa mo, para bang saglit lang eh. Parang dasma silang lang. Amen? Ngayon po, medyo malapit-lapit na malayo kami. Kasi po, from Washington po kami. Medyo malayo, Washington, pero malapit lang. Amen. Boundary na lang tayo ng silang dasma. Praise God. Ang punto lang, kahit malayo yung pinanggalingan mo, kahit parang mahirap, ang daming sakripisyo, pag mahal mo ang Diyos, masaya ka sa Diyos, sasamba at sasamba ka para sa Panginoon. Amen. Pakisabi nga ng malakas sa katabi mo, kaya nandito tayo ngayon. Para sa Panginoon, tatapusin natin ang 2025, yung huling Sunday ng 2025, para mag-alay ng panalangin, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po ng mga scholars, kung gagamit daw po sila ng shortcut, pakisabi po, shortcut, using ancient trade routes like the silk, aabutin lang daw po sila ng, ang ETA po nila dito, estimated time of arrival, aabutin lang po ito ng 3 to 6 months. Ganon lang daw po, kaiksi o kahaba. Matagal pa rin, malayo pa rin. Pero ang punto, mga kapatid, napakalayo po ng kanilang nilakbay para sumamba sa Diyos. Puno po ito ng sakripisyo dahil may mga dala po silang mga alay, may dala silang mga tauhan, puno ito ng mga problema. Nandyan hinarang pa sila ni King Herod, nagpapanggap na worshiper, nagpapanggap na parang kaparehas din nila. Ang dami po nilang struggle, mabigat yung kanilang mga dalahin. Pero ang sabi doon, dahil mahal nila ang Diyos, nauuhaw sila sa presensya ng Diyos, nagawa po nilang sumamba sa ating Panginoon. Amen. Sino po minsan ang bigat-bigat na nandalahin mo? Pero okay lang, kahit ang bigat-bigat na nandalahin natin, every time we worship the Lord in this place, we find rest. We find peace.
Amen. Kahit para bang tad-tad na tayo minsan ng sugat, diba? May mga tama tayo, nakakangiti tayo, pero minsan may tama tayo eh. May sugat yung kalooban natin. Ngitian mo yung katabi mo. Minsan nakakangiti tayo, pero sa kalooban natin, umiiyak tayo. Nasasaktan din tayo. Pero yun po ang kagandahan ng pagsamba. Kahit may mga tama tayo, may mga sugat tayo, may karamdaman tayo, may sakit, may pilay. Pag tayo lumapit sa Diyos, niyayakap niya tayo at pinagagaling niya tayo. Can we say amen to that? At kahit dumating pa yung punto na para bang pakiramdam natin, ang dumi-dumi na natin, marami tayong nagawang kasalanan, pagkukulang sa Panginoon, every time we worship the Lord, nare-restore tayo, nahihil, nasasantify po tayo. Nahuhugasan po tayo ng kanyang dugo, ng kanyang mga salita, ng kanyang presensya, ng kanyang pag-ibig sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Ang sabi po dito, Matthew 2:11, they fell to the ground and worship the Lord. Ano po ibig sabihin nito? Sila po ay nanikluhod. Sila po ay nagpatirapa at sumamba po sa ating Diyos. Bakit nga ba nila ito ginawa? Siguro dalawang bagay lang. Una, respeto nila sa Panginoon. Nire-respect nila ang Panginoon. Kaya sila nagpapatirapa. Kaya sila lumuluhod. At pangalawa po, ito po ay pagpapakumbaba po nila sa harap ng Diyos. Nagpapakumbaba sila sa Panginoon. Ito po ang quality worship na hinahanap ng Panginoon, na every time na sumasamba tayo, inaamin natin sa Diyos na, Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka. Panginoon, kahit anong lakas namin, kung wala ka, mahina kami. Kahit anong galing namin, kahit anong talino namin, kung wala ka, Panginoon, papalpak kami, sasablay kami. Amen. Kaya nga, napansin niyo po, iba't ibang klaseng tao ang lumalapit sa Diyos, iba't ibang klaseng tao ang dumudulog sa lugar ng pagsamba. Bakit? Kasi inaamin po natin na kailangan natin ng Panginoon. Inaamin natin na sa taong 2026, Lord, we need your grace, we need your mercy, we need your guidance, we need your strength, we need your blessing. Taas nga po ang kamay na umaamin siya na kailangan niya ang Diyos for the year 2026. Lord, nakikita mo mga kamay na yan. Pagpalain mo po ang mga kamay na yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpak pa po para kay Lord. Ang sabi po diyan, Matthew 2:10, when they saw the star, ano pong naramdaman nila? They rejoice exceedingly with great joy. Mga kapatid, ano daw po yung naramdaman nila? Ano po yung na-feel nila? Pakisabi po, overflowing joy. Nag-uumapaw na kagalakan. Ganun pala ang pagsamba nila sa Diyos. Hindi sila sumasamba sa Panginoon na nagre-reklamo. Hindi po sila sumasamba sa Panginoon na nagagalit. Hindi po sila sumasamba sa Diyos ng napipilitan. Hindi po sila sumasamba sa Diyos ng may kabigatan, kundi ang pagsamba nila sa Panginoon ng uumapaw na kagalakan. Can we say, praise God? Praise God. Napakasaya po natin every time we worship the Lord. Every time we worship the Lord, we are so blessed. Kasi dito po sa church, sa presensya ng Panginoon, nararanasan natin yung kapayapaan, kagalingan, kalakasan, biyaya at pagpapala mula sa ating Diyos. Naalala ko po, sabi po ng isang matandang babae, nung siya'y nabubuhay pa, dito po siya nag-church. Nung siya'y nabubuhay pa,
Sabi niya sa akin, Pastor, medyo mainit ang ulo ko. Tanda na po siya. Sabi niya, mainit ang ulo ko. Alam niyo kung bakit? Hindi ako naka-worship. Sa dami ng mga gawain, sa dami ng mga inaatupag, hindi tuloy ako naka-worship. Kaya sabi ko sa mga kasama ko sa bahay, ingat kayo sa akin ha, medyo mabilis mag-init ang ulo ko. Dahil hindi ako naka-worship. Buti pa kayo nakasamba. Ako hindi ako nakasamba. Sabi niya, Pastor, every time kasi na sumasamba ako sa Diyos, napapayapa isip ko. Napapayapa yung kalooban ko. Kaya pag hindi ako nakasamba, parang may kulang. Parang ang bilis kong magalit, ma-high blood, ma-irritate. Sino po nakakaranas niyan? Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan. Totoo po. Iba po yung isip ng tao na nakakasamba. Iba po. Tingnan niyo po. Bakit inutos ng Diyos na 6 na araw magtrabaho kayo, pero pagdating ng 7th day, pagdating ng day of worship, you need to rest in my presence. You need to worship the Lord in spirit and in truth. Bakit po inutos ng Diyos yan? Kasi alam ng Diyos, He is our creator. Tama? He is our maker. Alam ng Diyos yung program ng katawan ng tao na kapag ito, tuloy-tuloy po ito, walang pahinga, alam niya na pag walang pagsamba, walang kapahingahan sa presensya niya, alam niya po, bibigay po tayo. Alam niya po. Kaya nga, in-encourage niya tayo na ang Sunday, ang 7th day, ibigay natin para sa Diyos. Amen. Kaya nga po, pag naka-worship ka, para bang nabunutan ka ng tinik. Pag nakasamba ka, para kang lahat ng kabigatan mo, alalahanin mo, na ilapag mo, na ibigay mo na sa Panginoon. You are being recharged, you are being renewed, restored, dahil sa presensya ng Panginoon. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya huwag kang mawawala sa worship. Para hindi ka mabilis ma-stress, para hindi ka mabilis tamaan ng worry, para hindi ka mabilis maburyon, para hindi ka mabilis ma-irritate. Lagi mong hayaan yung sarili mong sumamba at magpahinga sa presensya ng Diyos. Amen. Matthew 2:11, as we end, tayo pong lahat ay tumayo. Ano pong sabi dyan? Then, opening their treasures, ano pa po sabi? They offered him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Ito po yung mga gifts na inaalay po talaga sa mga hari katulad ni King Solomon, King David, King Jehoshaphat, at yung mga hari sa Biblia kapag sila po ay binibigyan ng regalo, ito po, ibinibigay nilang regalo. Yan po'y pagpapakita lamang po ng ating Panginoong Hesus ay tunay na hari ng mga hari. At hindi lang po siya hari ng mga hari, kundi He is our King. Siya na po ang naghahari sa ating buhay. Sino pong masaya na si Kristo na naghahari sa kanyang buhay? Dati po, pinaghaharian tayo ng galit. Dati po, nung araw, pinaghaharian po tayo ng sama ng loob. Baka po, meron po sa inyo dito, magtatapos na yung 2025. Meron pa rin kayong tampo. Sama ng loob. Abay, alisin nyo na po. Huwag nyo pong hayaan pagharian kayo ng kabigatan. Amen. Hayaan natin si Kristo ang maghari sa atin. Dati po, nung araw, pinaghaharian po tayo ng iba't ibang klaseng bisyo, kadiliman, kalungkutan, kabiguan, pero salamat sa Panginoon. Siya na po ang naghahari sa ating buhay. Pakisabi nga sa katabi mo, nawa si Kristo maghari sa buhay mo. Let Christ reign over your life, over your family, every concern of your life, hayaan mo na
siya na maghari sa inyo. Sa inyong mag-asawa, sa inyong mag-iina, sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Purihin ang Diyos. Ano po ang sabi diyan? Sila po ay nag-aalay ng regalo bilang pagsamba sa ating Diyos. Ang tanong ko po, ano kaya ang the best na gift na pwede nating ibigay sa Panginoon? Ano ba ang magandang regalo? Kasi wala naman tayong ginto. Ayan ginto, mira, kamanyang, insenso. Wala na tayong ganyang mga regalo ngayon. Ano ba pwede nating irigalo sa Panginoon? Si King David, naalala ko, ang sabi niya, Lord, naging tapat ka sa akin, naging mabuti ka sa akin. Dati ang hirap-hirap ng buhay ko, pero pinagyaman mo ako, pinasagana mo ako. Ang ganda na ng palasyo ko, ang ganda na ng bahay ko. Pero ikaw, nasa tolda ka lang. Kasi yung tolda, yun yung lugar na kung saan doon sumasamba yung mga tao. Nakonsensya po si King David. Kasi yung bahay, panambahan nila noong araw, tent, tolda lang. Tapos siya, ang sarap-sarap ng buhay niya. Nasa palasyo siya. Ang ganda ng kalagayan niya. Sabi niya, Lord, kakaawa ka naman. Kaya sabi ni David, Panginoon, ang regalo ko na maibibigay sa iyo, dahil sa iyong kabutihan, patatayuan kita ng magandang templo. Kaya lang po, hindi ho pinahintulot ng Diyos na siya ang magtayo, kundi yung ibinigay sa anak niya, kay King Solomon. Kaya si King Solomon po ang tumupad ng pangarap ng kanyang ama, ng kanyang magulang. Praise God. Ano nga ba ang magandang regalo para sa Diyos? Mag-donate ka ng bahay panambahan. Pakisabi sa katabi mo, good yan. Nagpe-pray po tayo niyan. Hipuin ka ng Panginoon na sa laki ng iyong lupain, tumapyas ka ng kahit 200 square meter. Na Lord, bibigay ko po itong lupain to para patayuan po ng bahay panambahan. Pakisiko yung katabi mo. That's good. Ayos yun. Di ba? Pagpapala ng Panginoon yun. Aba, pang nagkaroon na ho tayo ng mas magandang lugarin, meron na tayong parking. Hindi na ho tayo akyat baba dyan. Tama po? Panginoon, ang dami ko pong sasakyan. Gusto ko pong magbigay ng sasakyan para sa church. Para yung mga kapatiran, may susundo sa kanila. Kahit yung mga nasa GMA, nasa bulihan, nasa balubad, may susundo. Sabi nga sa katabi mo, praise God. Okay yun ha. Maganda yun. Maganda po ba yun? Ano man yung pwede nyong gawin para sa Panginoon, gawin nyo po yan ng may pagmamahal, may pagpapakumbaba, at may kasiyahan. Pero yung tatay ko po, may kwento po siya, may isa daw pong kabataan ng pinalayas sa bahay nila. Pinalayas. May napalayas na ba dito? Sana man, wala. No, ang daddy ko po, naging Christian po siya noong mga 70s. Maliliit pa mga simbahan noon, maliliit pa mga churches noon. Kaunti pa ang mga born again Christian noon. Ang sabi po niya, may kabataan po pinalayas kasi po, hindi po matanggap ng magulang na siya ay nagiging Christian na pinapili po siya. Pinapili. Mamili ka. Lalayas ka para ipagpatuloy mo yung pananampalataya mo o dito ka lang sa bahay, hindi ka na mag-church, hindi ka na mag-serve sa sinasabi mong Lord, Lord na yan. Mamili ka. Alam nyo, pinili niya po ang Panginoon. Pinili niya ang mag-serve, kaya pinalayas po siya. Ang ginawa po, inampun po siya ng church. Inampun po siya sa church. Sabi po ng daddy ko, minsan daw po, nagdadala ng mga kaloob, yung mga kapatiran. Nagdadala ng kanilang mga tithes, offering, naghahandog po. Ito pong kabataang ito, wala naman siyang trabaho, di pa siya tapos sa pag-aaral, wala siyang maibigay, maihandog sa Panginoon. Ang sabi po ng tatay ko, kumuha daw po siya ng malaking basket, Brother Jomel, kumuha ng malaking basket,
at inilagay sa harapan. Habang yung mga tao nagdadala ng mga tithes and offering, siya po, inilagay po niya yung sarili niya sa malaking basket at ang umiiyak siya at ang sabi niya sa pastor, Pastor, wala po akong ibang maaalay sa Diyos kundi ang buhay ko. Simula sa araw na ito, hanggang sa kunin ako ni Lord, maglilingkod ako sa Diyos. Purihin po ang Diyos sa buhay ng kabataang ito. Kasi po, pinagpala po siya ng Diyos. Binigyan siya ng magandang buhay. Nakatapos siya ng pag-aaral. He was blessed by the Lord, materially, financially, at isa na po siya sa mga sumusuporta financially sa church. Talagang isa po siya sa nagsusuport sa gawain po ng Diyos. Tayo po yung manalangin. O Diyos, Panginoon, aming Ama, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat kami dahil dinala mo po aming mga paa sa lugar nito para pasalamatan ka, papurihan ka. O Diyos, Panginoon, nagbabalik tanaw lang po kami sa taong 2025. Nais po namin kayong pasalamatan dahil hindi po kayo nagpabaya sa amin. Hindi nagmintis kahit minsan. Ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. You have been good, you have been faithful, you have been gracious to us, O Lord. Salamat, kasi sa panahon na walang-wala na kami, nandoon ang provision mo, O Diyos. Sa panahon na kami nangihina, nandoon ang kalakasan mo. Sa panahon na nadidiliman kami, nandoon ang liwanag mo, Panginoon. Nandoon ka para sa amin. Sa lakbaying ito, Panginoon, lagi ka naming kasama. Lagi ka naming kasama. Sabi mo sa Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Ikaw ang liwanag ko sa dilim. Ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang katuwang ko, ikaw ang kakampi ko. Ikaw ang lagi naming kasama, Panginoon. At hindi po kami matatakot dahil kasama ka namin. O Diyos, sa araw na ito, inaalay din po namin ang aming buhay sa iyo. We give you our lives. We give you our hearts, our everything. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.